O mga kababayan, naalala niyo pa ba ito si Kapitan Bukol? Itong solid Duterte supporter mga kababayan na nag-livestream noon na binaril habang naka-livestream. Kilala siya mga kababayan bilang lumalaban sa mga kriminal, mga kurakot sa gobyerno at isa pa nga mga kababayan na sa mga in-expose nitong si Kapitan Bukol bago siya namatay ay ang korupsyon mga kababayan doon sa nag-iisang congressman na bumoto na ipa-impeach si VP Sara Duterte mga kababayan sa Davao Region. At hindi lang yan, pati mga drug addict mga kababayan kanyang nilalabanan, pati mga drogista mga kababayan kanyang nilalabanan, mga kawatan sa gobyerno at iba't iba pang mga masasamang loob mga kababayan. Marami siyang nabangga na mga kriminal kagaya ng mga Duterte mga kababayan, pero si Kapitan Bukol hindi po pinalad dahil pinatumba po siya ng bala. Ngayon mga kababayan, pumunta talaga si VP Sara sa lugar nila para magbigay-pugay dito sa kabayanihan ni Kapitan Bukol. Sa kanilang barangay, ginawan siya ng sariling ribulto mga kababayan etong si Kapitan. At sa pag-inaugurate nito, pumunta po mismo si VP Sara Duterte. At nasabi rin ni VP Sara Duterte mga kababayan na ang mga pang-aaping ito ang ginagawa ngayon ng Marcos administration mga kababayan na pinapatahimik ang mga kritiko. Example na lang si Tatay Digong Duterte, si Kibuloy at etong si Kapitan Bukol ay nangyari na sa panahon ni Marcos Sr. noon at nangyayari na naman sa panahon ni Marcos Jr. ngayon. Kaya nga tumitindig itong si VP Sara para labanan ang mga pang-aaping ito at kaya siya nagdeklara dahil ayon kay VP Sara mga kababayan na early bird catches worm. Panoorin niyo po. Okay. Now we will witness. Oh, Hindi lang sa kanilang barangay siya mahal na mahal mga kababayan, pati sa buong syudad mismo. Mahal na mga tao ang kapitan na ito. speaking of gusto sa mga tao, ako nang una-una na Speaking of gusto ng mga tao, siya daw mga kababayan, inunahan na niya. nagdeklaro na ko nga mudagan ko. Na, inunahan na niya na pagdeklara siyang presidente. Pero dili pa man niya ang panahon sa politika. Pero hindi pa daw ito panahon sa politika mga kababayan. Nang una-una lang ko kay Manggudaw yun nila. The early bird catches the Worm! Inunahan ko na daw mga kababayan, sabi ni VP Inday, dahil early bird catches worm. worm. So, ang mga waki, So, ang mga wati daw mga kababayan, yung mga bulate, kakainin ni Sara. Agila. ang sa akin, mga waki ako yung una-una. Sa ilaha. Siya daw ang unang tutuka sa mga bulate mga kababayan. Early bird catches worm. Pero dili ani mao ang panahon sa politika. Pero hindi pa daw ito ang panahon sa pamumulitika. Hindi pa daw siya nangangampanya ha. Wala pa ang filing, wala pa ang kampanya. Layo pa kaayo ang election. Dahil malayo pa ang election period. Malayo gihapon ang ato ang trabaho kami Kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho. diha sa Office of the Vice President. Diyan sa Office of the Vice President. Ang sa barangay o kitang tanan naa gihapon ta sa pagpanerbisyo sa ato ang katilinugan. At sila lahat ng mga kababayan na nasa gobyerno ngayon ay nasa sa punto pa ngayon ng pagsiserbisyo sa bayan. Ang justice for Apollo Kibuloy, justice for Rodrigo Duterte, justice for Kapitan Dodong Bukol. Justice for ako Ibuloy, PRRD at Kapitan Bukol. Yan ang panawagan ni VP Inday. Isa, Hustisya! justice para sa nahitabo gibuhat sa ilang gibuhat sa ato ang mga Pilipino. Isa kanang ilaha mga nahitabo sa ilaha tulo na ka example Yung mga nangyari daw sa kanila mga kababayan is tatlong example yan. sa ato ang makaluluoy nga nasod.
sa ating kawawang bansa. Karon. Pa-share sa live. Na Nag-istorya wala ang na'y ang umaabot ng demokrasya. presidente. Nawala ng demokrasya mga kababayan. Tungod kay dili na ka pwede magpadayag sa imuhang mga gibati, Dahil hindi ka na pwedeng mag-express mga kababayan sa iyong nararamdaman. labi na kung kontra siya sa administrasyon. Lalong-lalo na kung kontra siya sa administrasyon. Kibaw mo ang essence manggod o ang isa sa facet sa democracy Alam niyo ba na ang essence at isa sa mga facet sa mga democracy is dunay oposisyon is yung mayroong opposition talaga. o dunay freedom of speech and expression. At merong freedom of speech and expression. O yun ang ginagamit ni Kapitan Bukol mga kababayan. Freedom of speech and expression. Wala eh. Sa halip na sagutin siya mga kababayan ng punto por punto, bala ang isinagot mga kababayan ng mga kalaban sa kanya. So ang tao, pwede na gid na siyang musulti o bisan unsa Kaya ang tao, pwede na yan magsalita ng kahit na ano. ang iyahang gusto isulti tungod kay Dahil, ang Pilipinas, ang foundation nato is democracy. ang tao daw mga kababayan, pwede siya magsalita ng kahit anong gusto niya dahil ang Pilipinas ay ang pundasyon is democracy. Kung makainumdum mo atong 1986, Kung maalala niyo noong 1986, bago mag-1986, bago mag-EDSA Revolution, bago mag-EDSA Revolution, mo po ito'y reklamo nato. yun din ang reklamo natin. Panahon ng Marcos Sr. Mga tao. Reklamo ng mga tao. Ang mga idaran na. Pariwan yung mga Sila lang pala mga kababayan yung mga matatanda na daw mga kababayan. Kagaya ni Gobernador. 6 years old po man siguro ko ato. Wala pa ko may balaan sa ano ba? Parihara mo gid advice. 1986 lang po. Kasi edad lang pala ni ni BP Sara mga kababayan si Gobernador. Tapos sinabihan ni BP Inday na panahon mo Gob. Katumato ang mga ginikanan, mga lola, mga tiya, tiyo, nakasulti sila. Mag-50 si Kinaunsa Vice. naman ni ang ato ang laso. Di naman ka pwede. Yung mga ninuno na, hindi, mga tiyuhin natin, mga nanay, nung panahon ni Marcos Sr. mga kababayan, nasabi rin nila, ano na nangyari dito sa ating bansa? Hindi na ito maganda. Mo, sulti, kung unsa ang pananaw nimo. Bawal ka na magsalita kung ano ang iyong mga kababayan. Nararamdaman, ano ang nakikita mo. Bawal na, yung panahon ni Senior. Mukhang nauulit na naman yan ngayon mga kababayan sa panahon ni Da Junior. Dahil etong mga ginigipit nila si Tatay Digong, si Nakibuloy, pati na rin itong pinatay na si Dudong Bukol mga kababayan. Pinipigilan nila magsalita so ineliminate nila. Sa mga panghitabo. Wala nang kaimuhang kaugalingon nga pangmuna-muna. Parang wala ka ng sarili mong isip. Yan ang tila gusto ng administrasyon ngayon mga kababayan. Pinagbabawalan na magsalita Magsina lang ka o yes ma'am o yes sir. Yes ma'am at yes sir ka na lang. Mao ang nahitabo. Yan ang nangyari. Nga, pasayo ako ninyo, ako baya iyahang ralingin. Wala po lang nahitabo sa mga Yan daw ang nangyari kay Dudong Bukol mga kababayan. At bilang pagbigay-pugay mga kababayan, pinuntahan po talaga siya ni VP Sara. At ang speech po si VP Inday mga kababayan. Ang kampanya, March, April. Ang sabi ni VP Inday mga kababayan, noong kampanya daw, April 2025, nag-held sila ng meeting di Avance mga kababayan sa grupo ni na VP Inday dyan sa Digos City. Inorganize mismo yan ni Kapitan Bukol mga kababayan. No, ma'am, no? April, yes. April 2025, mo itong katapusan na adlaw. Yun daw sa ang huling araw ng kampanya. Kahuman, nakakita ko og invitasyon. And then nakakita daw ng imbitasyon si VP Sara Duterte galing kay Kapitan Dudong Bukol o yung namatay mga kabayan.
mag-rally dinhi sa In-invite Digos. sila in-invite sila mga kababayan na mag-rally dyan sa Digo City. Sa barangay mismo ni Kapitan Bukol. Ug dako kaayo ako ang pasalamat kay gusto gyud nako ato nga ang katapusan nga rally At napakalaki ng pasasalamat ko dahil gusto ko talaga na ang last rally namin dinhi sa Mindanao. doon Pero sa Mindanao kaluoy sa mga inyo, kababayan. Mga taga-Davao, wag yun sila ilabot o mag-rally sa ilaha o dili ang nangusog yun nga doon At okay lang naman daw ito mga kababayan sa mga kababayan niya sa Davao City, whether mag-rally doon o hindi mga kababayan, all out support pa rin sila. may rally para sa mga senador nga nagdagan ilalom sa partido ni dating Pangulong Duterte nga PDP. Kaya dyan, mga kababayan, through Kapitan Bukol, inorganize niya mga kababayan ang meeting de avance para sa mga senador na kasama ni Tatay Digong Duterte. Yung Duterte mga kababayan. Mo si Kapitan Dodong. Yes. At ang nag-effort talaga nun ay si Kapitan Dudong. Makahinumdum ko ato ang kahinumdum pagyug ko sa mga panghitabo at Naalala pa daw niya mga kababayan yung nangyari. atong gabhio na to. The night na nag-rally sila mga kababayan. Wala ko kahibaw nga doon na di ay laing kandidato nga muabot pa Hindi daw alam ni VP Sara Duterte na marami pa daw kandidato ang mga kababayan, yung candidate na pagka-senador na pupunta doon at magsasalita pa after niya. para mo istorya o mga panya sa inyo ha. Abi nako o Akala daw niya mga kababayan, akala niya siya lang ang bisita. ito nga giimbita para mga panya sa mga senador. O Para- mahinumduman Akala niya siya lang ang inimbita na para mangampan niya doon sa mga senador. ninyo murag duha ka oras. Tapos, ginrabdan niya mga kababayan ang opportunity. Halos 2 oras daw siyang nagsalita. Nga nagtindog, Oo. nagsigig istorya, Na tumayo doon sa harapan mga kababayan. Tapos, nagsasalita. Halos 2 oras. kadaghanan bugal-bugal na. Tapos, karamihan daw sa kanya mga sinasabi, mga biro na lang mga kababayan. Panya gamay, Oo. pagkahuman, wala yoy musulti sa ako bisan si Kap Dodong, wa yun siya musulti sa ako nga daghanan di kaayong kandidato. And then, wala daw talagang nagsabi sa kanya mga kababayan kahit si Kapitan Dudong Bukol. Hindi daw siya sinabihan na napakarami ng mga kandidato mga kababayan, mga senatorial candidates sa nag-aantay sa likod. Akala ni BP Inday siya lang ang magsasalita. So hinabaan niya ng 2 oras. Pero hinayaan lang siya mga kababayan. Wala talagang nagsabi na BP Inday hating gabi na. O, nga senador ang nagulat. Marami nang nag-antay. Sa likod. Nahurot na ang mga baligya. Naubos na daw ang mga paninda mga kababayan dahil binibili ni BP Sara yung mayroong nagtitinda mga kababayan na dyan. Mani, ganyan. Manipis, cracker, ganyan. Bibilhin niya ni BP Sara at papakain mga kababayan sa mga tao. Sa mga vendors, nainom na nako ang pinakalami nga mango shake sa buong kalibutan. Nainom na daw niya mga kababayan. Naubos na niya ang mga paninda. Nainom na daw niya mga kababayan ang pinakamasarap na mango shake sa buong mundo. Andyan pala sa Digo City? Naa sa Digos City. Ano bang mango dyan? Siguro matamis mga kababayan. Kaginsa itong tinda. Lamig kaayo to iyaha. Kanino ba daw yung paninda na mango shake mga kababayan? Dahil napakasarap talaga daw. Kinsa man tong mango Kaya shake? naman, ang mango shake, ang shake, Dahil bakit? Bakit masarap daw mga kababayan? hanan sa shake, kuan man gud na siya, oy. Maglasang ice, Dahil yung iba daw mga kababayan, yung mango shake, lasang ice. Parang malabnaw. gatas, ug tubig. Katong iyang mango Yung mango shake, shake ng iba, lasang ice, o lasang gatas, o lasang tubig. ang putong palit pa mo atong iyang tindahan dito. Ang lasa sa iya,
kuan yun, mangga yun. Pero yung nabilhan daw ni VP Sara mga kababayan, ang lasa daw ng mango shake is manggang-mangga. Kanang wala siya lasang ice, wala siya lasang kayong gatas, Wala daw lasang ice, walang lasang maraming gatas, asukar, ana. asukal. Ang mangga nga gigamit, lamig yun kaayo kay Ang manggang ginamit niya is napakasarap. ang mangga mismo tamis na siya. Yung mangga mismo mga kababayan matamis. Mahinumduman na ako. Yan daw ang naalala niya. Gabi una to na That naistorya night. ko na ako sa ako ang mama. Nakaingong ko sa iyang Chinika din niya mga kababayan sa kanyang mama. ma. Nabilawan na din ako ang pinakalamig na mango shake sa Na ma, natikman ko na rin ang pinaka masarap na mango shake sa buong mundo. Kalibutan. Siya doon na ay asahan. Yan ako dito sa Digos. Sa Digos. Ay, lamig magungyod na ilahang Mangga. mangga. Dahil masarap daw talaga mga kababayan ang kanilang mangga. Dinha sa Sa Davao del Digos. Sur. Sa Davao del Sur. Mahinumdum ko, hindi ko na kumama. Mahinumdum ko nga, bata pa daw sila. Baka remember daw siya mga kababayan na maliit pa ang kanyang nanay. Sa Padada. Padada man na sila. So ang nanay ni BP Inday mga kababayan is doon din, malapit sa Digos City daw sa yung Padada, Ako ang mama, mga Abeliana family. Abiliana. Hinumdum daw siya nga, lamig niyo daw ang mangga dinhi o ang Na-remember daw talaga ng kanyang nanay na masarap daw talaga yung mga mangga dyan sa Digos. mangga sa Samal Island. Kanang duha nga lugar. At sa Samaldin Island, masarap din daw. O yun ang pinakalamig na mangga. Ambot lang, og mo contest ba mo sa Gimaras? Mas lami ang mangga sa Davao del Sur. Ewan lang daw natin mga kababayan kung makipag-contest ba daw sila sa Gimaras. Kami tayo, go. May butagog. Butagog. Ayan, andun din si yung gobernador daw mga kababayan. Kaaway nga po ni Mustata Sala ko. Kumusta ba daw si mga kababayan? Si gobernador. Ang tanong ni BP Inday, magkalaban pa rin kayo ni Tata Sala. Yung Tata Sala mga kababayan, parang yung sa mga balita, yun din ang isa sa mga pinagbibintangan na nagpatumba kay Kap Bukol. Pero ewan na natin kung mayroon na bang official charge mga kababayan. Pero yun ang mga sabi-sabi. Isa sa mga mga kababayan ng away daw kay Kapitan Bukol bago siya namatay is yun daw yung sinabi ni VP Inday na Tata. Natawa na sila, Oh ha, onyo, mapasilan si Gob. Ako na po'y pasanin. and then kung mabaril daw si gobernador mga kababayan, siya naman ang sisisihin. Katong gabi una to, wala, isa pa niya wala magugukibalo. Abi na ako o kandidato si Kapitan Bukol. The night na iyon, hindi daw niya alam mga kababayan. Akala niya kandidato si Kapitan Bukol. Hindi po daw yung kandidato mga kababayan si Kapitan dahil hindi naman yun barangay election. Senatorial election yun mga kababayan at yung mga mayor, tsaka pinaka doon mga kababayan, konsehal. So, hindi pa yung kapitan na election. So, hindi kandidato yung Kapitan Bukol mga kababayan. Wala ko kay Balo, mag-iimbita lang yun dahil ko niya. Kay supporter yun siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. Hindi niya alam mga kababayan na talagang inimbita lang siya ni Kapitan Bukol. Hindi dahil tatakbo siya. Kundi mga kababayan dahil supporter talaga siya ni Tatay Digong Duterte. Yes. So, wala ko kay Ganyan mga kababayan kasolid yung kapitan na pinatay. At mala Duterte din yun mga kababayan sa in terms of disiplina. Balo nga, dili tayo siya. Abi na kong nanghulang ni on stage sa local candidate. Mao to nga nakaingon ko. Akala niya na nanghihiram na silang stage mga kababayan. Pero, yun pala, talagang especially for them. Hindi para mga kababayan mag-benefit si Kapitan Bukol dahil hindi siya kandidato daw. Mamahimong mayor sa Digos City. Kaya nung panahong iyon mga kababayan, parang
sinuggest niya na pwedeng maging mayor, mga kababayan, si Kapitan Bukol sa Digo City. Ha? Padagano nung tagyo na ito go. O mayor sa Davao City. Digos. Digos. Oo, mga kababayan, no. At plano din nilang patakbuhin talaga ng mayor sa dyan sa Digos City, mga kababayan. Wala na, pinatumba na. Talagang may kinalaman sa politika, mga kababayan, ang pagkamatay ni ng Kapitan Bukol. Digo City. Bako. No, nagkamali si VP Sara, mga kababayan, na nagsalita mayor ng Davao City. Sabi niya, Sus Mariosep, Hindi na nakauli yung Davao City. Sorry. Digo City. Ano yung mga presidency go? Asa man. Digos. Ikaw na lang din mo dagang diri sa Digos. Tinanong ni VP Sara, ang iyong residency governor, ang kausap niyang governor, mga kababayan, yung lalaki. Tapos ang sabi niya, ang tanong ni Sara, ikaw na lang kaya ang tumakbong mayor ng Digos City. Oh, sinuggest na ni VP Sara, mga kababayan. Kung pa sila si Gob, ako na po yung Kung mabaril lang si Gob. local politics. Sa kumukuan. Wag na lang daw siyang magmingle, mga kababayan, si VP Inday sa local politics. Mo. Ha? Gunitan ako? Ay, taas ang gamot! Musugot ka, Gob? Okay. Hindi mo aning kagustuhan, ha? Kasi ingot ako. Tinanong ni VP Inday na, kasi parang yan is vice governor lang, mga kababayan, niya kausap niya, hindi talaga governor. Pero dating governor, sinuggest si Sara na tatakbong mayor, mga kababayan, dahil mukhang, ewan na natin, mukhang ang mayor doon, mga kababayan, is something leaning kay BBM. Mukha. Dahil mayroong sinuggest si VP Sara May Sara na po ni. Go. Isa man. Ala! Ayan, punta na sa harapan. Tinaas ang kamay. Yun nga pala, mga kababayan, no? Si Dudong Bukol pa pangalang tatakbo sanang mayor. Thank you, God. Mula na ka dinoon ka. Mula na ka dinoon ka, Mayor? Sabi ni Bibi Sara, talaga bang tatakbo kang mayor? Okay. Maminaw daw sa mga tao kung Hindi pa pala sigurado. Makikinig pa daw siya sa calling ng mga tao. saan gusto sa